Diba mo? Tulo niya ang baba. Good afternoon. Thank you. Ay, wow. Nice lots of crabs. Nice. Ay, naghanang shells. Uy. Ano? Endangered Species. Oh, okay. Pakain. Good afternoon, Dito tayo po. Ako po yung locator guide. Okay. Baka may konti explanation na tayo, boss. Yung tatlong mga malalaking shells na yan po is mga tunay po yan. Ay, Yan ito? yung tinatawag natin giant clam or taklobo. Then, ukra na silang para mga batoy semento. Kasi yan po is mga nangukay ng kuya namin sa mga bundok na dito sa buhay. Okay. Kumbaga mga fossilized na po sila. Pero sa study po, pag ganyan size, tapos buhay, may chance na makaproduce sila ng more than 2 kilos na perlas. Okay. Isang Wow. buong bilog na perlas po yun. Wow. But we found this one fossilized na. So hindi namin alam po kung nakabubo po ito ng perlas ng unang panahon. Tapos ang estimate namin sa edad nila is more than 1,000 years old. Wow. Para kasi malaman natin yung edad ng giant clam, yung lines, sana po bilang lines from the front up to the back. Okay. Then every line is equivalent to 15 years. Oh, wow. So kung sila isa sila, hindi mabilang kaya estimate yung sinasabi namin. Okay. Tapos, yung seahorse po na nandun is made of fiberglass. Seahorse don't grow as big as the Seahorse? Yeah. This The one? biggest size of the seahorse is only like this size po. Isang dangka lang. Oh, yes. Kumbaga, nireplika lang namin kasi fight na sila sa mga endangered species. Then sa kanila, yung lalaki yun ang nanganak, hindi yung babae. Then after mga anak ng mga lalaki seahorse, namamatay po sila. Oh? Nang dahil sa stress po, sa dami ng nailabas ng mga batang seahorse po. And this one, family ng tahong. Tapos sila yung shell na pwede mag-produce ng itim na perlas. Uy? Kasi po, kung ano yung kulay ng shell sa loob, yun po yung kulay ng perlas na pwede na may produce. Okay. Then mga natural na kulay ng mga shells. Let's go. Family sila ng scallops. Yes. And they have some colors, it's because of the algae, plankton, at saka santa. Okay.